Kabanata 711. Okay, Mommy. Nagpalitan ng tingin ang mga bata, at napansin nila ang kakaibang vibe na ibinibigay ni na Benjamin at Erisa. Hindi nila maiwasang mapatingin sa dalawa nilang magulang. Focus on your dinner and stop looking around, udyok ni Erisa. Nang marinig iyon, mabilis na binawi ng mga bata ang kanilang mga tingin at masunereng kumain ng kanilang hapunan. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin bago tumutok din sa kanyang hapunan. Medyo tahimik ang dining room, at tanging ang mahinang tunog ng pagnguya nila sa pagkain ang maririnig. Habang kumakain si Erisa na nakayuko, napansin ni Benjamin na kinuha lang niya ang pagkaing nasa harapan niya. Kaya naman, kumuha siya ng pagkain sa kabilang side ng table para sa kanya. Nang makita iyon, biglang natigilan si Erisa. Anong ginagawa niya? Nagalit siya sa akin, hindi ba? Bakit ang bait niya sa akin ngayon? Hindi niya kinain ang pagkain na ibinigay nito sa kanya. Kumunat ang noo ni Benjamin nang mapansin iyon. Sa malalim na boses, sinabi niya, kumain ka na. Huwag sayangin ang pagkain. Hindi siya pinansin ni Erisa. Nagulat ang mga bata nang makita nilang hindi pinapansin ni Erisa si Benjamin. Nag-aaway ba sina Mommy at Daddy? Palihim nilang sinilip si Benjamin ngunit mabilis na binawi ang kanilang mga tingin nang mahuli niya itong nakatingin sa kanya. Naubos ni Erisa ang dalawang bahagi ng pasta sa isang kisap mata at nagpatuloy sa panonood sa mga bata na kumakain. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang mangkok bago tinapos ang pagkain na hindi niya ginalaw. Busog ka na ba? Kaunti lang ang nakin mo, tanong niya. Ako, mataray na sagot ni Erisa. Sinulyapan lang siya ni Benjamin bilang tugon. Nasubukan ko na rin maging mabait sa kanya. Bakit nagtatampo pa siya? Niinis siya kaya hindi na siya nagsalita. Nang matapos siyang kumain ay tumayo na siya at pumunta sa study. Pinagmasdan siya ni Erisa na umalis, at nang lumingon siya, nakita niya ang 6 na pares ng mga mata na puno ng kuryosidad na nakatingin sa kanya. Mommy, nag-aaway ba kayo ni Daddy? Nag-aalala si Gavin. Tinapik ni Erisa ang ulo niya. Hindi ako. Ang sinabi niya ay totoo dahil wala siya sa mood na makipag-deal sa kanya dahil asar pa rin siya kung paano siya nito nakausap sa telepono noong nasa ospital siya. Hanggang ngayon, wala pa rin akong ideya kung bakit siya nagtantrim. Sino sa mundo ang magpapasaya ng ganoon kabilas pagkatapos tretuhin ng ganoon? Kaya ko din magalit. Napatingin si Gavin sa kanya. Hindi kumbinsido si Zachary. Mommy, dahil hindi naman kayo nag-aaway, bakit hindi niyo siya kausapin? Wala ako sa mood, yun lang. Palusot na lang sa kanila ni Erisa. Well, hindi kami nag-aaway. Hindi ko lang matiis ang ugali niya. At hindi pa ako nakakabawi. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Tim, puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Ayos lang ako. Ngumiti si Erisa at hinimok. Kumain ka na, okay. Pagkatapos ng hapunan, magpahinga ka muna saglit. At pagkatapos nito, mag-shower ka at matulog. Kailangan pa kayong pumasok sa school bukas. Hindi tulad ni Tim, ang ibang mga bata ay mukhang nagulat, at sila ay tila hindi sabik na pumasok sa paaralan. Doon napagtanto ni Erisa na hindi pala siya nakabili ng stationery at school bag para kay Tim. Tiningnan niya ang oras at nakitang may sapat pang oras para lumabas at bumili ng mga kailangan. Tumayo si Erisa at sinabing, "Sweethearts, continue eating, okay? Kailangan kong lumabas sandali. Saan ka pupunta, Mommy?" Napatingin si Jessie sa kanya. Kinurot ni Erisa ang pisngi niya at sumagot, "I need to go buy something." Kaya, ipagpatuloy mo ang iyong hapunan. Ano ang bibilhin mo? Tanong ni Oliver. Bagay lang. Sinabi ni Erisa kay Edwin na bantayan ang mga bata bago magmadaling lumabas. Ano ang binibili ni Mommy? Bakit siya nagmamadaling? Umalis. Naguguluhan si Gavin. Hindi kaya lumabas siya para bumili ng bag para kay Tim. Sambit ni Zachary. Naisip ni Gavin na malamang na iyon ang kaso. Kasabay nito ang pagliwanag ng mga mata ni Tim. Pero bakit hindi tayo sinama ni Mommy kung gusto niyang bumili ng school bag? Ngumunguya pa rin ng kanyang pagkain, sinulyapan ni Jasper ang iba at idinagdag, hindi kaya lumabas siya para bumili ng mga pad. Ano? Naging curious si Edwin. Humajejek si Jasper. Alam mo, ang gamit ni Mommy. Ano nga ulit ang tawag sa mga bagay na iyon? Oo, mga sanitary pad. Ngumiti si Jessie at nagpaliwanag. Natigilan sandali si Edwin dahil may napagtanto lang siya. Naalala niya tuloy ang pagkakataong nakita niya ang mga sanitary pad ni Erisa nang iniimpake niya ang mga bagahe nito para sa kanya.
Hindi alintana, nahihiya siyang ipagpatuloy ang paksa, kaya nagpatahimik na lamang siya. Kabanata 712. Ako rin, sa tingin ko ay pumunta si Mommy para bumili ng school bag. Tumawa si Oliver, sang-ayon sa sinabi ni Zachary. Ngumiti si Gavin. I think so. Kung hindi, bakit pa siya magmamadali? I mean, baka nag-aalala siya na wala pang oras bukas. Maya-maya lang, lumabas si Benjamin at nakita niya ang mga bata na kumakain. Hindi nagtagal ay napansin niyang wala na si Erisa. Edwin. Nagmamadaling lumapit si Edwin at nagtanong, ano ang kailangan mo, Mr. Graham? Nasaan si Erisa? Tanong ni Benjamin sa malalim na boses. Sinulyapan siya ni Edwin bago sumagot, lumabas si Mrs. Graham para bumili ng kung ano. Ano ang binibili niya? Tinitigan ni Benjamin si Edwin. Hindi sinabi ni Mrs. Graham, maingat na sagot ni Edwin. Kinagat ni Benjamin ang kanyang mga lobby at lumingon sa study. Nang malapit na siyang magtungo sa study, lumingon siya at muling nagtanong, kailan siya umalis? Kanina lang. Ilang minuto lang. Napatingin sa kanya si Edwin. Pagkatapos ay humakbang si Benjamin patungo sa pasukan at tinanong ang bodyguard, sino ang nagpal-AS kay Erisa? 17, Sir. Sagot ng bodyguard. Ibigay mo sa akin ang lokasyon niya ngayon. With that, sumakay na si Benjamin sa kotse niya. Ilang sandali pa, nagmaneho siya palabas ng Yaleview. Nagkatinginan ang mga bata nang marinig nila ang tunog ng makina ng sasakyan. Lumabas ba si Mr. Graham para hanapin si Mommy? Tanong ni Jasper. Sino ang nakakaalam? Sambit ni Oliver. Gavin chimed in, I think that's most probably the case. Tinanong ni Daddy si Mr. Whitley kung saan pumunta si Mommy, hindi ba? Napatingin si Zachary sa kanila. Kung lumabas si Mr. Graham para hanapin si Mommy, ibig sabihin may nagawa siyang mali. Ano bang ginawa niyang mali? Tanong ni Tim. Well, wala rin akong ideya, sagot ni Zachary. Habang kumakain, tumingin si Jessie sa iba at mamulong, hindi kaya nag-aalala si Mr. Graham kay Mommy. Nang marinig iyon, lahat ng 5 lalaki ay napalingon sa kanilang kapatid. Napaatras si Jessie bilang tugon. Naaliw na tumingin si Edwin sa kanila at sinabing, tumigil na tayo sa paghula, okay. Pwede nyo na lang tanungin si Mrs. Graham kung babalik siya mamaya. Kaya kumain na kayo, boys. At Miss Jessie, gusto mo bang pakainin kita? Dahil wala si Benjamin, sabik na sabik si Edwin na pakainin si Jessie. Mr. Whitley, you shouldn't do that. Baka masanay na siya. Hayaan mo siyang kumain mag-isa, seryosong pagtanggi ni Zachary kay Edwin. Tinapunan ni Jessie ng inosenteng tingin ang kanyang mga kapatid. Napangiti si Edwin at sinabing, minsan lang, okay. Tumingin si Zachary kay Edwin at bamantong hininga. Sige, minsan lang ito. Tuwang-tuwa si Edwin. Kinuha niya ang mangkok ni Jessie at sinimulang pakainin ng batang babae ng matyaga. Si Jessie ay masaya rin, kung hindi man mas masaya. Natunaw ang puso ni Edwin nang makitang napuno ng pagkain ang bibig nito at parang hamster ang pamumula ng pisngi. Dahan-dahan, marami pang pagkain, sabi ni Edwin. Salamat, Mr. Whitley. Ang sarap ng mga lutuin mo. Pakyut na sabi ni Jessie. Habang pinapakain si Jessie, naghahain pa rin ng pagkain si Edwin sa mga lalaki. Kumain ka pa, okay. Magluluto pa ako pag naubusan tayo ng pagkain. Okay. Masayang kumain ng hapunan ang mga bata. Ilang saglit lang pagkaalis ni Erisa ay naabutan siya ni Benjamin at itinigil ang sasakyan sa harap niya. Lumingon si 17 at sinabing, Miss York, kotse ni Mr. Graham yan. Natarante si Erisa nang makita niya si Benjamin. Nang makita ng 17 si Benjamin na iginulong ang kanyang bintana, mabilis din niyang ibinaba ang kanyang bintana. Mr. Graham, magalang niyang tawag. Papuntahin mo si Erisa, wika ni Benjamin sa malalim na boses. Narinig siya ni Erisa at naiwang naguguluhan. Sinulyapan niya ito, ngunit hindi bumaba ng sasakyan. Miss York, hinihiling ka ni Mr. Graham. Si 17 ang nag-relay ng message, pero hindi pa rin kumikibo si Erisa. Kaya naman, pinatibay niya ang kanyang sarili at hinimok, Miss York, mangyaring puntahan mo na lang siya. Gusto ni Mr. Graham na ikaw mismo ang magmaneho. Kung ay ba't ang sulok ng lobby ni Erisa? Sa sandaling iyon, naiinip na tumawag si Benjamin, bilasan mo. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Erisa na siya ang magmaneho sa kanya. Miss York, punta ka na lang ha. Gabi na ngayon at baka magsara na ang mga tindahan.
Not to mention I can't go anywhere with Mr. Graham's car parked in front of US, paumanhin ng 17. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumaba si Erisa sa sasakyan at sumakay sa backseat ng sasakyan ni Benjamin. Sa malungkot na ekspresyon, iniutos ni Benjamin, halika sa harap. Kabanata 713. Nagtaas ng tingin si Erisa para tingnan si Benjamin bago tumalikod matapos makita kung gaano ito galit. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Tinitigan siya ni Benjamin at lalong lumalim ang pagkunot ng noo niya nang makita ang walang pakialam na mukha nito. Sa malalim na boses, tinanong niya, saan? Natigilan sandali si Erisa bago sumagot, I want to buy a school bag. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin. Nakiusap na ako kay Ethan na bumili ng isa. Ipapadala niya ito saglit. Nagalit si Erisa dahil gusto niyang bilhin ang bag para mismo kay Tim. Napansin ito ni Benjamin, kaya sinabi niya, baka nakapulot siya ng pangit. Maaari ka pa ring pumunta at tingnan. Lagi tayong makakabili ng isa para kay Tim. Napaisip si Erisa sa sinabi niya. Dahil nakabili na si Ethan, hindi ba sayang ang pera? Hindi naman kailangan. Bakit tayo bibili ng higit sa isa? Sayang lang ang pera, she said. Maaari tayong bumili ng iba pang mga bagay, kung gayon. Sinulyapan siya ni Benjamin bago pinahihit ang manibela para magmaneho. Nang mapasulyap sa kanya, naisip ni Erisa na mainam na bumili ng ilang stationery para kay Tim. Habang nasa daan sila, nakita niya ang isang tindahan ng stationery at hiniling kay Benjamin na ihinto ang sasakyan. May tindahan dyan. Bumili na lang tayo dyan. Gusto niyang umuwi kaagad pagkatapos niyang bumili ng stationery. Pupunta tayo sa ibang lugar para bumili. Sa halip na huminto ay nagpatuloy si Benjamin sa pagmamaneho. Naguguluhang sinulyapan siya ni Erisa. May tindahan dito. Bakit kailangan pa niyang pumunta sa ibang lugar? Hanggang sa makarating sila sa isang high-end commercial area ay itinigil ni Benjamin ang sasakyan. Sa sandaling iyon, naiintindihan niya kung ano ang nasa isip nito. Tara na. Sinulyapan siya ni Benjamin bago lumabas ng sasakyan. Bumaba na rin si Erisa sa sasakyan. Mas maganda ang stationery dito, sabi ni Benjamin bago siya pinapasok. Nang sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, umiwas siya. Sa kabila nito, pilit niyang hinawakan ang kamay niya at hinawakan ito ng mahigpit. Napaiwas ng tingin si Erisa. Habang nakatitig sa kanyang singkit na mga mata, si Benjamin ay nagtanong, nagtatampo ka ba? Wala akong lakas ng loob na gawin iyon. Napangisi si Erisa. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Inabot niya ang kamay niya para kurutin ang pisngi niya. You wouldn't have the guts to do so. Well, you should look at your puffed out cheeks. Then, pinandilatan niya ito bilang tugon, at bahagyang umilo ang tingin niya nang masalubong niya ang madilim nitong tingin. Baliw ba ang lalaking ito? Nakalimutan ba niyang nagalit siya sa akin noong tanghali? Nang makitang hindi niya ito pinapansin, ipinaliwanag ni Benjamin, hindi ako magagalit kung hindi mo sinabi sa akin ang mga salitang iyon sa tanghali. Natigilan si Erisa. Dahil nabanggit niya ito, lumingon ito sa kanya at nagtanong, bakit ka nagalit? Umiwas lang ng tingin si Benjamin at dinala siya sa tindahan ng stationery. Ayaw nang magtanong muli ni Erisa nang makitang ayaw niyang pag-usapan ito. Mamili muna tayo. Dinala siya ni Benjamin sa tindahan para bumili ng stationery para kay Tim. Nakabili sila ng maraming stationery, at bumili pa sila ng ilan para sa ibang mga bata. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa nang makita ang halaga ng magbayad. Napansin ito ni Benjamin. Nakangiting sabi niya, babayaran ko. Hindi na yan kakailanganin, determinadong pagtanggi ni Erisa. Kung magbabayad siya, ibig sabihin ay siya ang bumili para sa kanila. Sinulyapan lang siya ni Benjamin at hinayaan siyang magbayad. Nilabas ni Erisa ang kanyang phone para magbayad bago umalis na may dalang malaking bag ng stationery. Kinuha ni Benjamin ang bag sa kanya at hinawakan ang kamay niya. May gusto ka pa bang? Bilhin. Hindi, sagot ni Erisa. Gusto mo bang mamasyal? Gulat na napatingin sa kanya si Erisa mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi. Pinalaki siya ni Benjamin at sinabing, umuwi na tayo. Okay naman si Erisa noon. Ayaw niyang mamasyal dahil nakakapagod ang araw niya sa ospital. Gusto lang niyang makauwi ng maaga para maligo ang mga bata at madala sila sa paaralan kinaumagahan. Dinala siya ni Benjamin sa front passenger seat at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Tumingin sa kanya si Erisa bago sumakay sa kotse at kinabit ang seatbelt. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto para sa kanya.
Pagkasakay niya sa sasakyan, hindi na niya pinaandar ang sasakyan. Sa halip, tinitigan lang siya nito. Tiningnan siya ni Erisa at sinabing, "Well, ano pa hinihintay mo, Terena? Gaano katagal umiyak si Dad?" Biglang tanong ni Benjamin. Sinulyapan siya ni Erisa at sumagot, "Medyo." Kabanata 714. Ngumuso si Benjamin. Mood swings are common among elder lies. You don't have to mind him. Natigilan si Erisa. Bakit hindi niya ito sinabi noon pa? Madali mong sabihin yan kasi wala ka. Umiiyak siya sa lungkot. Hindi mo ba naisip ang posibilidad na sinasadya niya iyon? Ngumisi si Benjamin. Natigilan si Erisa. Tinitigan siya nito nang hindi makapaniwala. Paano ito posible? Hindi mo naiintindihan ang tatay ko. Samimangot si Benjamin. Laking gulat ni Erisa. Hindi niya kailanman makumbinsi ang sarili na maniwala na magiging ganoon ang ugali ni Darius. Ramdam ang kanyang pagdududa, ipinaalala ni Benjamin, huwag kang mag-abala na pasayahin siya sa susunod. Magiging maayos siya kung walang pumapansin sa kanya. Tumingin siya sa kanya. Hindi mo ba naiisip na talagang nagalit siya? Hindi ka naniniwala sa akin. Fine, you'll see his true colors in due time, walang pakialam niyang sabi. Hindi naniniwala si Benjamin na totoong malungkot si Darius. Kung tutusin, napakaraming beses nang nangyari ang mga katulad na insidente. Sinulyapan siya ni Erisa bago nagtanong, "Nagalit ka ba sa kanya o sa akin noong hapon?" Tiningnan siya ni Benjamin na may mataimtim na ekspresyon. "Talaga bang ayaw mong irehistro ang kasal natin?" Nagulat si Erisa. Nagalit siya dahil dito. Umiwas siya ng tingin at sinabing, "Hindi mo ba gustong irehistro din ang kasal natin?" Tinaas ni Benjamin ang kanyang noo. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang salubungin ang mga mata nito at itinoon ang matalim na tingin sa kanya. "Hindi ko pa nasabi sa iyo yan." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. "Kung ganoon, ikaw." Kinamot niya ang kanyang ilong gamit ang kanyang balingkinitang daliri bago sinabing, "I'll bring you there tomorrow." "Ano?" Napatulala si Erisa. Humarap si Benjamin sa harapan at pinaandar ang sasakyan para magmaneho pa uwi. Titig na titig si Erisa sa kanya. Nabawi lang niya ang pakiramdam niya pagkatapos ng ilang oras na paggalaw ng sasakyan. "Saan niya ako dadalhin at bakit?" Nauutol niyang sabi, dinadala mo ba ako para irehistro ang kasal natin? Bawal ba ako?" Sinulyapan siya ni Benjamin na may pagmamalaki at mapagmataas na kilos. Ang puso ni Erisa ay lumukso sa kanyang lalamunan habang ang kasiyahan ay lumundag sa loob niya. "Dinadala niya daw ako para irehistro ang kasal namin." Siya mismo ang nagsabi. Hindi naman kailangang magmadali, actually. "Anong sabi mo?" Biglang ibinagsak ni Benjamin ang kanyang paa sa preno ng sasakyan at nilinggan siya nito. Napangiwi si Erisa sa kanyang upuan at nahihiyang tumingin kay Benjamin, na galit na galit. "Huwag mo akong galitin, Erisa York." Ungol niya. Natigilan siya. Galit siya dahil lang sa binigkas kong pangungusap. Ang kanyang mga labi ay hindi napigil ang yamakap pataas sa isang ngiti. She chirped, "Benjamin, don't you know how to communicate nicely? You have such a short temper. It's no wonder na walang gustong pakasalan ka." Nagdilim ang gwapong mukha ni Benjamin nang makita ang masayang ekspresyon nito. "Isn't it great that I'm saved the spot for you?" Puff, nagmamadaling tinakpan ni Erisa ang kanyang bibig nang maramdaman ang tumataas na galit nito. "Well, salamat kung ganoon, Mr. Graham." Nagliwanag ang kanyang kalooban. Pero parang may naalala akong nagsabi sa akin na itigil ko na ang wishful thinking ko dati." "Erisa," putol ni Benjamin. Umalangaw-ngaw ang poot sa malalim at baritonong boses nito. Agad na tinakpan ni Erisa ang kanyang bibig. Sa ikalawang pag-iisip, napagpasyahan niya na mas matalino para sa kanya na huwag pukawin siya. "Bumalik na tayo. Hindi maaalagaan ni Edwin ang lahat ng bata sa bahay ng mag-isa," mahinang sabi niya. Ngumuso si Benjamin bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho pa uwi. Napasandal si Erisa sa likod ng upuan. Kontentong pinagmamasdan si Benjamin habang nakatutok sa pagmamaneho ng sasakyan. "Benjamin, gusto mo ba ako?" Namula siya. Kinagat niya ang kanyang mga labi sa katahimikan. Ngumisi si Erisa. Napatingin si Benjamin sa rearview mirror. Naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang nagniningning nitong refleksyon. Ibinaba ni Erisa ang bintana ng kotse. Ninanamnam ang simoy ng gabi na tumatama sa kanyang balat habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Nakatulog siya bago sila nakarating sa bahay. Nang mapansin ni Benjamin na nakatulog na siya, mabilis na ibinaba ni Benjamin ang bintana ng kotse.
ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada, at tinulungan siyang ibaba ang likurang bahagi ng upuan. Pagkatapos, tinakpan niya ng coat si Erisa bago ipagpatuloy ang pagmamaneho pabalik sa tirahan ng Graham. Mahimbing pa ring natutulog si Erisa pagdating nila sa bahay. Matapos maghintay ng ilang sandali at dumating sa conclusion na hindi na siya madyay gising anumang oras, lumabas si Benjamin sa sasakyan at binuksan ang pinto sa front passenger seat. Yumuko siya para tanggalin ang kanyang seatbelt bago dahan-daang binuhat ito sa kanyang mga braso. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papasok ng bahay. Kabanata 715, Ginoong Graham. Sinaman ng tingin ni Benjamin ang bodyguard nang batiin siya ng huli. Mabilis na tumahimik ang bodyguard. Naglakad si Benjamin patungo sa bahay kasama si Erisa sa kanyang mga bisig. Nagising siya nang makarating sila sa pinto. Nang mapagtantong natutulog siya sa yakap ni Benjamin, dali-dali siyang bumaba nang makabalik sa katinoan. Bakit hindi mo ako ginasing? Sinulyapan niya ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Tinitigan siya ni Benjamin at ngumuso. Hindi ba magandang bagay na nakatulog ka ng kaunti? Binigyan siya nito ng isang beses at napagtanto niyang wala na siyang ibang dala. Nasaan ang mga bagay? Sinulyapan siya nito. Nasa kotse pa sila. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Dali-dali siyang tumalikod at pumunta para kunin ang mga gamit. Inilagay ni Benjamin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at hinintay siya sa pintuan. Sinundan ng mga mata nito ang itsura niya habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Napatakbo ang 6 na bata na nakatambay sa sala nang marinig ang mga boses sa pintuan. Mommy, bumalik na ba si Mommy? Saglit silang natigilan nang makita nila si Benjamin na nakatayo sa pintuan mag-isa. Daddy, nasaan si Mommy? Laming-galinga si Gavin sa labas ng pinto, hinahanap si Erisa. Sumunod naman ang iba pang 5 bata. Nagpunta siya upang kumuha ng ilang mga bagay. Agad namang tumakbo palabas ang mga bata. Tara, hanapin natin si Mommy. Mommy, napakunot ang noo ni Benjamin nang makitang masayang kumari pa ng takbo ang kanyang mga anak. Bakit parang hindi sila excited na makita ako? Kakakuha lang ni Erisa ng shopping bag sa sasakyan nang mag-jogging ang 6 na bata sa gilid niya. Mommy, Mommy, mabilis na niyakap ni Erisa ang mga bata nang palibutan siya ng mga ito. Malambing niyang sabi habang nakangiti, Hoy, dahan-dahan. Anong binili mo, Mommy? Nagningning ang mga mata ni Jessie habang nakatitig sa ina. Tumikim si Jasper, Mommy, anong binili mo? Bilasan mo at ipakita mo sa amin. Samantala, binubuksan na ni Oliver ang shopping bag at sinilip ang laman. Tumango si Erisa, bumili ako ng stationery para sa inyong lahat. Napaawang ang sulok ng bibig ni Zachary. At dito ko naisip na bumili ka ng isang bagay na interesante. Tama, marami na tayong ganito. Naiinis na sabi ni Oliver habang umiiling. Si Gavin at Tim naman ay natuwa. Mommy, anong binili mo? Binili mo rin ba ako? Tinitigan ni Gavin ang shopping bag ng may pag-asa. Oo, ginawa ko. Bumili ako ng stationery para sa lahat. Erisa gazed at Zachary and the others and chirped, if you guys don't want this, I'd just give them all to Tim and Gavin. Oo naman. Magalang na sabi ni Zachary nang hindi tumitingin sa mga gamit. Parehas ba ang binili mo para sa ating lahat? Awkward nang umiti si Erisa. Oo, bukod sa may ekstrang pencil box si Tim, lahat kayo ay makakatanggap ng parehong set ng mga item. Tawa ng tawa si Oliver. Kung ganoon, duda ako na si Tim. Kayang gamitin ang lahat ng stationery ng mag-isa. Kami na mismo ang gagamit nito. Maaari kang bumili ng higit pa para sa amin pagkatapos naming maubos ang aming mga supply. Sige. Binuksan ni Erisa ang shopping bag, inilabas ang mga gamit ni Tim, at iniabot sa kanya. Sinadya niyang bumili ng pencil case para kay Tim pati na rin ang ilang karaniwang ginagamit na stationery tulad ng mga lapis, sharpener, at iba pa. Tim, para sa'yo ito. Gusto mo ba ang disenyo? Bumili si Erisa ng isang cool-looking pencil case na may nakaprint na larawan ng isang robot. Niyakap ni Tim ang regalo at tuwang-tuwa na tumango. Gusto ko ito. Salamat, Miss York. Haha, dapat mong sabihin na, salamat, Mommy, sa halip. Tinawanan ni Jasper si Tim sa pamamagitan ng pagwawasto sa kanyang kapatid. Bahagyang naging pulang-pula ang tan face ni Tim. Magiliw na tinapik ni Erisa ang kanyang ulo. Bagamat hinanggad niyang tawagin siya ni Tim bilang Mommy, alam din niyang isa itong proseso na hindi minamadali. Dahil dito, nagpa siya siyang dahan-dahan. Eto, Gavin, sa iyo na ito.
Inabot niya sa bata ang kanyang mga regalo. Kahit na mayroon na si Gavin ng mga writing materials na iyon, iba na ang kahalagahan sa likod ng bagong stationery mula noong binili ito ni Erisa para sa kanya. Salamat, Mommy. Tuwang-tuwa si Gavin habang binigyan siya ng malaking ngiti. Masayang ginulo ni Erisa ang kanyang buhok bago tumingin sa apat pang bata na nakangiti. Gusto mo pa ba ang mga ito? Iiwan ko na lang sila dito o hayaan na sila Gavin at Tim kung ayaw niyo lahat. Hehe, sa tingin ko, mas mabuting suriin ko at tingnan kung mayroon akong mga bagay na ito o wala. Sumilip si Jasper sa shopping bag bago bumulalas, naalala ko lang nasira ang pambura ko. Tumango si Erisa, ang dami mong naubos na pambura sa isang semestre. Anong ginawa mo sa kanila? Kabanata 716. Mommy, sinayang niya ang pambura sa pamamagitan ng pagpahid nito sa mesa. Sabi ni Oliver, natuwa si Erisa. Still, she distributed some stationery to each of them and reminded them, kung may mga extra ka, pwede mong ibahagi kina Gavin at Tim. Hindi ko sila kailangan. Marami pa akong ganito. Maaari kong ibahagi ang iba pang stationery na mayroon ako kay Tim, ngunit hindi ang set na ito dahil binili ito ni Mommy para sa akin. Masayang sambit ni Gavin. Hindi napigilan ni Erisa na madamay. Tim, para sa'yo ito. Ibinigay ni Jessie ang kanyang kahon ng mga color pencil kay Tim. Mayroon na akong isang box ng color pencils, nahihiyang sabi ni Tim. Mabilis mong mauubos ang mga ito. Kaya kunin mo na lang. Marami pa ako. Isinuot ni Jessie ang kahon sa mga kamay ni Tim. Salamat, Jessie. Hawak ni Tim ang kahon ng mga color pencils habang masuyong nakatingin sa kapatid. Ngumisi si Jessie. Binigyan din ni Zachary ng maraming stationery si Tim. Bumili si Erisa ng iba't ibang writing materials para sa bawat isa sa kanila, ngunit 2 lapis lang ang kinuha ni Zachary. Meron na akong. Kunin mo sila. I'll use yours after I'm through with mine, nakangiting sabi ni Zachary. Tumango si Tim. Okay. Inalok din ni na Oliver at Jasper ang kanilang bagong stationery kay Tim. Sa isang kisap mata, si Tim ay may napakaraming materyales sa pagsusulat na halos hindi niya kayang buhatin ng kanyang mga braso. Gayunpaman, panay ang hawak niya sa lahat ng stationery, pakiramdam niya ay naantig siya sa kilos ng kanyang mga kapatid. Napangiti sina Oliver at Jasper nang makita nila kung paano nahihirapan si Tim. Pagkatapos, tumulong silang bitbitin ang ilang stationery na hawak ni Tim. Tutulungan ka naming dalhin ang mga ito sa ngayon at ibibigay sa iyo kapag bumalik kami sa silid mamaya. Nakangiting tugon ni Tim. Nasiyahan si Erisa nang makita niya kung paano inaalagaan ng ibang mga bata si Tim. Humakbang si Benjamin nang mapagtantong nasa labas pa rin silang lahat. Nang mapansin ni Erisa na ibigay ang stationery sa labas ng bahay, nagtanong siya, bakit hindi mo hinintay na makapasok ka sa loob bago mo ibigay sa kanila ang mga regalo? Tumingin siya sa kanya. Naiinip sila, kaya naisip ko na ipamahagi ko ang stationery ng maaga. Pagkatapos, lumingon siya kay Tim at sinabing, Tim, ilagay muna ang mga bagay sa shopping bag. Ihahatid ko na sila sa loob. Pinisil ni Tim ang regalo sa kanyang yakap at nag-aatubili na bitiwan ito. Ilagay mo dito. Ilalabas natin ang stationery sa itaas at ilalagay natin sa bag mo, malumanay na pagsuyo ni Erisa sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Zachary. Mommy, bumili ka ng bag para kay Tim. Nakatitig sa kanya si Tim na kumikinang din ang mga mata. Ginulo ni Erisa ang buhok ni Tim at sinabi sa kanya, ang daddy mo ang bumili ng bag. Itong stationery lang ang binili ko. Tinitigan ni Tim si Benjamin at mahinang sinabi, salamat, Mr. Graham. Tumawa si Benjamin. Bahala ka. Lumingon sa kanya si Erisa. Dinala ba ni Mr. Frank ang bag? Sinulyapan siya nito. Tatanungin ko siya. Kinuha ni Benjamin ang phone niya at tinawagan si Ethan. Nagkataon namang dumating si Ethan sa gate ng mga sandaling iyon. Lumiko sa compound ng bahay ang minamaneho niyang sasakyan. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang binibigkas niya. Narito siya. Nakita ni Erisa ang mga ilaw mula sa headlamp ng sasakyan. Lumingon siya at sinigurado na si Ethan nga ang dumating bago masayang sinabi kay Tim, Sweetheart, malapit nang dumating ang bag mo. Okay, tumango si Tim. Malapit na sinundan ng mga mata niya ang sasakyan ni Ethan. Hehe, may baon ka rin ngayon. Tim, bulalas ni Gavin habang nakahawak pa rin sa set ng stationery niya. Bilasan mo at ilagay mo sa bag ang mga gamit. Maghahati-hati na tayo. Ng mga gamit pagbalik natin sa kwarto mamaya, udyok ni Erisa sa mga anak. Inilagay ni Zachary ang mga lapis sa kanyang bulsa.
Hindi na kailangang ilagay ang akin sa bag. Inilagay ni na Oliver at Jasper ang hawak nilang stationery sa shopping bag. Pagkatapos, kinuha nila ang mga gamit na panulat na kayakap ni Tim at inilagay din sa bag. Lahat ito kay Tim. Hindi na kailangang hatiin ang mga bagay mamaya. Jessie, tulungan kita, sabi ni Jasper kay Jessie. Salamat, Jasper. Natuwa si Jessie. Tinanggap ni Jasper ang mga bagay at ipinasa ang isang bahagi ng mga bagay kay Oliver. Kumuha ka rin. Natagpuan ni Erisa na nakakatawa ang kanilang mga pakikipag-ugnayan. Sige, maaari mong dalhin ang mga iyon ng mag-isa. Inilibot ni Benjamin ang kanyang tingin sa lahat ng kanyang mga anak. Nang makita niya si Gavin na may hawak na ilang stationery, mahina siyang nagsalita, Gavin, di ba marami ka ng stationery? Hayaan ang iyong mga kapatid na magkaroon ng mga iyon. Sinaman ng tingin ni Gavin ang ama. Binili ito ni Mommy para sa akin. Ayaw niyang ibigay ang regalo ni Erisa. Bibili pa ako ng stationery para sa iyo kung gusto mo, sabi ni Erisa kay Gavin. Hehe, salamat Mommy, natuwa si Gavin. Palihim pa niyang binitukan si Benjamin ng masamang tingin, dahilan para hindi makapagsalita ang huli. Kabanata 717. Tuwang-tuwa ang mga bata nang ihinto ni Ethan ang sasakyan. Mr. Frank, bilasan mo at ipakita sa amin ang bag. Bilasan mo, Mr. Frank. Nagulat si Ethan. Iyon ang unang pagkakataon na malugod siyang tinanggap ng mga bata ng ganito kasigla. Mabilis niyang kinuha ang bag sa loob ng sasakyan. Eto na, ito ang bagong bag ni Tim. Sinaman ng tingin ni Ethan ang mga bata. Humakbang si Gavin para tanggapin ang bag bago ibigay kay Tim. Eto, Tim, hawakan mo ito. Okay, magiliw na niyakap ni Tim ang bag habang kumikinang ang mga mata sa tuwa. Napangiti ang labi ni Erisa nang makita ang masayang reaksyon ng bata. Yumuko siya at malumanay na nagtanong, gusto mo ba ang bag, sweetheart? Oo, mahal ko ito. Napatingin si Tim sa kanya. Pagkatapos, ibinaba niya ang tingin sa kanyang bag, ayaw niyang ihiwalay iyon dahil sa pagsamba. Hinawakan ni Erisa ang bag, gustong tulungan si Tim sa balikat nito. Sweetheart, subukan mong ilagay ang backpack. Tutulungan kitang ayusin ang taas. Pinalibutan ng 5 pang bata, sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie, si Tim, hinimok si Tim na ilagay ang bag. Bilasan mo Tim, nahihiya silang tinignan ni Tim bago tumalikod. Mabilis na isinabit ni Erisa ang bag sa kanyang balikat. Mas cute si Tim habang bitbit ang bag sa likod. Maging ang mga bodyguard ay matamang nakatingin sa kanya. Tiningnan din ni Benjamin si Tim nang may magiliw na ekspresyon. Pagkatapos ay humakbang siya, itinaas ang bag, at sinabing, masyadong mahaba ang mga strap. Ako na ang bahala dyan, tugon ni Erisa bago tinulungan si Tim na paikliin ang mga strap ng bag para mas tumabi ito sa kanyang mga balikat. Napasulyap siya kay Benjamin, nagpahiwatig sa kanya na bitawan ang bag upang maiayos niya ang haba ng mga strap. Minsan naisip ni Erisa na maganda ang pagkakaposisyon ng bag. Tanong niya, sweetheart, komportable bang dalhin ang backpack ng ganito? Masyado bang mataas ang pakiramdam? Ang ganda lang. Hinawakan ni Tim ang mga strap gamit ang kanyang maliliit na kamay sa sobrang tuwa. Magiliw na tinapik ni Erisa ang kanyang ulo. Kung sa tingin mo ay masyadong mataas o masyadong mababa ang bag, maaari mong hilahin dito. Kung hilahin mo, ang mga strap ay magiging mas maikli, at ang bag ay tataas. Kung gusto mong mas mababa ang bag, maaari mong paluwagin ang mga strap para mas humaba ito. Ipinakita niya ang pamamaraan upang ayusin ang mga strap ng bag sa kanya. Okay. Tumango si Tim. Masayang tinitigan ni Oliver si Tim. Napakagwapo mong bitbit ang bag, Tim. Namula si Tim dahil doon. Sinusukat din ni Erisa si Tim. Napakaganda niyang tingnan, isinukbit ang backpack sa kanyang maliit na figure. Nang mapansin ang tag ng presyo sa bag, gusto niyang tanggalin ito. Inabutan siya ni Ethan ng lighter. Narito ang isang lighter, Miss York. Nang abutin ni Erisa ang aparato, iniunat ni Benjamin ang kanyang kamay at hiniwa siya. Pagkatapos, diretso niyang tinanggal ang price tag. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang lighter kay Ethan. Nagmamadaling kinuha ng huli ang lighter bago humakbang para kunin ang price tag sa kamay ni Benjamin at itinapon sa basurahan. Pumasok na tayo, paalala ni Benjamin pagkatapos masulyapan si Erisa at ang 6 na bata. Pumasok na tayo, sweethearts. Tumayo si Erisa habang hawak ang kamay ni Tim. Ang huli ay inakbayan pa rin ang backpack. Nasa kabilang kamay niya ang bag ng stationery. Mommy, tutulungan ka namin.
Lumapit sa kanya sina Zachary at Oliver at inalok na kunin ang shopping bag. Inilagay ni Oliver sa bag ang mga writing materials ni Jessie. Pagkatapos, kanya-kanyang hinablat ni Zachary ang isang gilid ng shopping bag. Kaya niyo bang dalawa? Bumaba ang tingin ni Erisa sa dalawang bata. Oo, ngumiti si Zachary sa kanya. Binitawan ni Erisa ang shopping bag, pinayagan. Silang dalhin ito sa loob ng bahay. Inilagay ni Gavin ang mga gamit niya sa bag at tumulong na rin. Ibilang mo ako. Sumama si Jasper sa kanyang mga kapatid sa pagdadala ng shopping bag, ako rin. Ako din. Tumango si Jessie. Naging mahirap para sa kanila na makalakad ng maayos habang pinagsaluhan ng 5 bata ang bigat ng shopping bag. Tumawa si Erisa. Tama na. 2 o 3 tao ay sapat na upang bitbitin ang shopping bag. Walang pwedeng lakarin kung siksikan kayong 5. Nagtawanan ang 5 bata. Nang makita kung paano naglalako ang mga bata, humakbang si Benjamin at kinuha ang shopping bag. Agad namang napalingon sa kanya ang mga bata. Casual na dumaan ang mga mata ni Benjamin sa kanila. Pumasok na tayo sa loob. Nang mapansing tumulong si Benjamin, hinawakan ni Erisa ang kamay ni Tim habang hinihimok ang 5 pang bata na pumasok sa bahay. Tara, sweethearts, pasok na tayo. Hayaan mo na lang ang daddy mo na magdala ng shopping bag. Kabanata 718. Huminto sa pag-aaway ang 5 bata at sabay na pumasok. Halika, Mommy, bilisan mo Tim. Tugon ni Erisa habang sinusundan sila ng bata. Sumunod din sa kanila si Benjamin. Si Ethan naman, nagboluntaryo siyang dalhin ang mga shopping bag. Hayaan mo ako, Mr. Graham. Okay lang ako, sagot ni Benjamin. Dahil gabi na, pinaakyat ni Erisa ang kanyang 6 na anak para makapaghanda sa pagligo. Bago siya umahan, tumalikod siya at kinuha ang mga shopping bag mula kay Benjamin. Ayos lang. Maaari kang maging abala. Paliliguan ko ang mga bata, sabi ni Erisa. Halatang dumating si Ethan para makipag-usap kay Benjamin tungkol sa negosyo. Tingnan mo sila, Edwin, sabi ni Benjamin sa mayordomo. Agad-agad, Mr. Graham, nakangiting sabi ni Edwin. Nang ang lahat ay pinaalis sa kanyang presensya, si Benjamin ay nagtungo sa kanyang pag-aaral, na inaasahan na ang kanyang katulong ay susunod. Anong ginagawa mo? Bilisan mo. Paalala niya kay Ethan na nananabik pa ring nakatingin sa direksyon ng mga bata. Oo naman, Mr. Graham. Sumunod sa kanya si Ethan at sinimulang punan siya sa progreso ng trabaho. Samantala, ibinalik ni Erisa ang mga bata sa kanilang silid, at nagsimulang mag-impake ang mga bata ng kanilang mga bag. Tahasin ko ang mga lapis para sa iyo, Tim, malumanay niyang sabi habang tinutulungan siyang mag-impake. Kinuha ni Erisa ang sharpener at ikinapit ang lapis. Manem, bakit hindi ito gumagana? Nagsimulang humadjadyak ang mga bata nang makita nilang nahihirapan ang kanilang ina sa gamit. Mommy, kailangan mong iikot ito ng mano-mano. Hindi mo binili ang electric, tinuro ni Jessie. Nakaramdam ng awkward si Erisa at nakangiting sumagot, ano bang iniisip ko? Alam mo, noon pa lang, wala pa tayong magarbong ganito noong nag-aaral tayo. Hindi napigilan ni Edwin ang tumawa. Hayaan mo akong gawin ito para sa iyo, Tim. Alok ni Oliver, kinuha ang isa sa mga lapis ni Tim. Sa tabi niya, matamang nakatingin sina Erisa at Tim. Oliver, gumawa ka pa ng kaunti para kay Tim, sabi ni Erisa. Binigyan siya ng higit pa habang itinatago niya ang mga nahasa na. Hindi, I wanna do it on my own. Bulalas ni Tim sa tuwa. Sige, Oliver, hayaan mo siyang subukan. Kaya ganito ang gagawin mo. Ipinakita ito ni Oliver sa isa pang pagkakataon upang matiyak na alam ni Tim kung paano ito gagawin ng maayos. Nang makita kung paano ito ginawa ng 2 beses, nakaramdam ng tiwala si Tim. Kailangan mong paikutin ito ng mas mabilis, Tim, putol ni Zachary habang umiikot na kilos para ipakita kay Tim kung paano ito dapat gawin. Tumango si Tim at ginawa ang sinabi sa kanya. Mabuti lahat, pagpapalakas ng loob na tanong ni Erisa. Maingat na inilabas ni Tim ang lapis. Ay, matalas na ang lapis ko ngayon. Kaya ko rin mag-isa. Tuwang-tuwa ang bata nang makitang magaling siya. Paano ang isa pa? Tanong ni Erisa, pinasa kay Tim ang iba pang lapis niya habang iniingatan ang mga nahasa na. Lumapit si Edwin at ang mga bata para tingnan si Tim na nagmamanyobra ng sharpener. After having another go, Erisa decided it is time for them to sleep. Sige, iiwan na natin ang iba para sa susunod. Maaari mong patalasin ang mga ito kapag sila ay naging mapurol.
Pumayag naman si Tim at tinulungan si Erisa na ibalik sa kanyang school bag ang natitirang stationery niya. Pagkatapos, tumayo si Erisa para mag-impake ng isang set ng damit, pajama, at isang pares ng sandals para sa kanya. Sweetheart, tandaan mong magpalat ka ng damit kung madumihan ka. Isinusuot ko na rin ang iyong pajama. Oo, salamat Miss York, pasasalamat na sagot ni Tim. Nakangiting kinurot siya ni Erisa sa pisngi bago lumingon sa iba. Ano naman sa inyo? Tapos na ba kayong mag-impake? Oo, we have everything inside. Mommy, ulat ni Zachary. Mommy, nasa school bag ko na rin. Lahat, pati yung bote ng tubig ko nasa loob. Magiliw na dagdag ni Jasper, sinusubukang makuha ang atensyon ni Erisa. Inisa-isa ni Erisa ang mga school bags nila para masiguradong nasa kanila ang lahat ng kailangan nila. Nasaan ang pajama mo, Oliver? Bigla siyang huminto sa isang school bag. Ngumiti ang bata sa kanya ng nakakuloko. Ilalagay ko na po ang akin bukas, Mommy. Hindi, bukas na bukas makakalimutan mo na. With that said, pumunta si Erisa para kunin ang pajama ni Oliver, at tinupi ito ni Edwin. At ang huli, Jessie, hindi mo ba inilalagay ang iyong laruan? Hindi ko ipapadala sa iyo bukas. Nagulat si Erisa nang mapagtantong hindi nilagay ng dalaga ang paborito niyang laruan sa kanyang bag. Hindi po, Mommy. I'm not sleeping without it, nakangiting sagot ng dalaga. Kabanata 719. Kung gayon, dapat ba akong mag-impake ng isa pa? Tanong ni Erisa. Hindi. Ito lang ang dala ko, sagot ng dalaga sabay iling. Dahil walang magawa si Erisa sa kanya, nagpatuloy siya sa pag-check kay Gavin. Humanga siya na inayos ng maayos ng bata ang kanyang mga gamit. Mabait na bata si Gavin. Lahat ng nasa school bag niya ay mukhang maayos. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Gavin. Ngayon ko lang inayos ang lahat. Magiliw na hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at tumingin kay Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Siguraduhin mong matututo kayo kay Gavin, ha? Tingnan mo yung school bag niya. Lahat ng nasa loob ay maayos na nakalagay. Ang mga bata, kasama si Tim, ay pumunta sa kanilang sarili upang tingnan kung totoo iyon. Napabuntong hininga ang nakita nila. Parang ang school bag ni Gavin ay isa sa mga nakadisplay sa isang tindahan. Napakaayos ng lahat, hindi maiwasan ng kanyang mga kapatid na purihin siya. Ang galing mo Gavin. Pagtingin sa impressed lot, hindi naiwasang mapangiti sina Erisa at Edwin. Sige mga anak, oras na para maligo at matulog. You guys have to be up by 6:30 tomorrow for school, bili ni Erisa habang papunta sa dressing room para kunin ang kanilang pajama. Gavin, salamat Mommy, magalang na sagot ng bata, kinuha ang kanyang damit sa kanyang ina. Tim, iniabot ni Erisa ang pajama kay Tim. Mabilis na tumakbo ang bata. Salamat Miss York, si Zachary at Oliver. Iniabot ni Erisa ang kanilang mga damit sa dalawang kamay. Jasper, lumingon sa kanya si Erisa. Salamat, Mommy. Okay, oras ng shower, sabi niya. Dinala ni Edwin ang mga lalaki sa banyo at nilagyan ng tubig ang bathtub. Matapos ayusin ang mga lalaki, kinuha ni Erisa ang pajama ni Jessie at pumunta sa isa pang banyo kasama niya. Mommy, pwede ba akong mag-shower sa kanila? Well, okay. Ibinaba ni Erisa ang pajama ni Jessie at dinala siya sa unang banyo. Nagulat ang mga boys nang makita nila sina Erisa at Jessie. Anong tinitingin-tingin nyo? Dinadala ko dito ang foldable tub ni Jessie. Hiniling niya sa dalaga na hintayin siya at umalis. Nag-aayos ng kwarto si Edwin nang makita niyang papasok si Erisa. Tumanggi ang mga lalaki na tumulong ako, ang sabi ng mayordomo. Tumawa si Erisa. Well, hindi rin nila ako pinapahintulutan. Hayaan mo na lang sila. Kailangan mong magpahinga, Edwin. Papasukin ko ang mga bata pagkatapos nilang maligo. Oo naman. Kukuha ako ng gatas sa kanila. Mukhang maganda. Tumango si Erisa habang naglalakad pabalik sa banyo. Masayang-masaya ang 6 na bata sa banyo nang makabalik siya. Ang 5 batang lalaki ay gumawa ng mga bula sa kanilang mga ulo gamit ang shampoo at pagkatapos ay ginawa ang parehong para sa kanilang kapatid na babae. Tigilan mo nga yan. Papasok yan sa mata mo. Babala ni Erisa. Nagtawanan sila at hinugasan ng shampoo nang sila ay pag-alitan. Hinayla ni Erisa si Jessie at pinatong sa kandanggan niya. Ibinaba niya ang ulo ng dalaga para malinisan niya ang kanyang buhok. Ipikit mo ang iyong mga mata. Umikit si Jessie, nakangiti. Samantala, patuloy na pinagmamasdan ni Erisa ang mga lalaki upang matiyak na hindi sila sa anumang kalokohan. Okay ka lang, Tim.
Tanong niya, marunong ka bang maglinis ng buhok mo? Oo, confident na sabi ng bata. Alam ni na Zachary, Oliver, at Jasper kung paano linisin ang kanilang sarili. Nang makita ni Erisa na may sansinang nililinis ni Gavin ang kanyang sarili, nakahinga siya ng maluwag. Bilisan mo, huwag kang sipon, paalala ni Erisa. Oo, Mommy, mabilis nilang hinugasan ng shampoo sa kanilang buhok bago pumasok sa bathtub. Pagkatapos, nag-scrub sila sa likod ng isa't isa. Natuwa si Erisa nang makitang nagtutulungan ang mga lalaki. Tingnan natin kung sino ang pinakamabilis. Biglang sigaw ni Jessie, pinaliguan ka, ni Mommy. So you're gonna be the last for sure, Jessie, biro ni Zachary. Pero ako ang magiging pinakamalinis sa inyong lahat, malungkot na sabi ni Jessie. Well, sabon at shower din tayo ng maayos. Hindi pinansin ni Jessie ang mga lalaki. Mommy, bilasan mo. Ngumiti si Erisa sa dalaga. Oo, Jessie. As requested, nilinis ni Erisa ang dalaga at tinulungan itong magsuot ng damit. Nang matapos ang mga lalaki, sinuot din niya ang kanilang mga pijama para sa kanila. Kabanata 720. Mga anak, lumabas at patuyuan ang iyong buhok. Inihanda na ni Erisa ang hairdryer nang sigawan niya ang mga ito na pumunta sa ibabaw. Umupo sila sa sopa habang sinasaksak ng nanay nila ang hairdryer. Sa oras na iyon, naihanda na ni Edwin ang gatas. Nang makita niyang okupado na sila, iniwan niya sa isang tabi ang mga basong may gatas at nagtungo sa banyo. Mommy, mas magaling ka pa dyan kay Daddy at Lolo. Napaka-gentle mo, nakangiting puri ni Gavin habang pinapatuyo ni Erisa ang kanyang buhok. Sa tabi niya, tumango si Tim bilang pagsang-ayon. Natuwa si Erisa sa narinig nilang papuri. I like you better too. Mommy, dagdag ni Zachary. Ako rin. Ako din. Sabay-sabay na sigaw ni na Oliver, Jasper, at Jessie. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Erisa. Pumunta ka at uminom ng gatas. Iniwan ito ni Mr. Whitley sa mesa. Humiga ka na pagkatapos nito. Pasado 10:00 na, bili ni Erisa habang inaayos ang hairdryer pagkatapos niyang magpatuyo ng buhok ng mga bata. Kinuha ni Gavin ang mga baso ng gatas at ipinasa sa kanyang mga kapatid. Mommy, para sa'yo ito. Okay, salamat. Nang matapos niyang itago ang hairdryer, pumunta si Erisa sa mesa para samahan ang mga bata. Pagkatapos nilang maubos ang kanilang gatas ay dali-dali silang hiniga ni Erisa sa kama. Matapos isuksok ang mga ito, nakita ni Erisa ang mga bata na kumukurap-kurap sa kanya sa pag-asa. Mommy, tumawag si Jessie. Pwede ka bang matulog sa amin ngayong gabi? Oo, Mommy, dito ka na matulog, giit ni Gavin. Nang makitang nananabik na ang mga bata sa kanyang samahan, agad naman itong sinang-ayunan ni Erisa. Sige, mag-shower ako, at babalik ako. Okay, okay. Natuwa ang mga bata na pumayag si Erisa na magpalipis ng gabi sa kanila. Bagamat walang sinabi si Tim, sapat na ang ngiti sa kanyang mukha para ipakita ang kanyang kaligayahan. Bilisan mo, Mommy, maghihintay kami, udyok ni Jasper. Matagal na rin mula nang matulog si Erisa sa kanilang silid. Matulog ka muna. No more games, sagot ni Erisa habang lumalapit para kunin ang mga basong walang laman. Nagkataon na katatapos lang ni Edwin sa paglilinis ng banyo. Nang makita niya si Erisa na gustong maghugas ng baso, lumapit siya para pakalmayan siya. Dapat kang mag-shower, Mrs. Graham. Gagawin ko. Tumango si Erisa. Salamat, Edwin. Ngumiti si Edwin sa kanya at pumunta sa kusina. Si Erisa naman, bumalik siya sa master bedroom para mag-shower. Nang muli siyang lumabas para patuyuan ang kanyang buhok, kalahating oras na ang lumipas. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ng mga bata nang sa wakas ay tapos na siya. Pagdating niya roon, binabasa sila ni Edwin ng isang kwento bago matulog, at sa kabila ng kung gaano kawili-wili ang kwento, makikita ni Erisa sa mga mukha ng mga bata na nahihirapan silang ipikit ang kanilang mga mata. Edwin, magpahinga ka na, ako na ang bahala. Oo naman. Good night, Mrs. Graham. Nakangiting bulong ng mayordoma. Good night, Edwin, sabi ni Erisa. Pagkasara ni Edwin ng pinto ay nahiga siya sa kama kasama ang mga bata. Mommy, halika sa gitna, sumenyas si Gavin. Naghiwalay ang mga bata, gumawa ng silid para kay Erisa sa gitna mismo. Dito, Mommy, sige, malumanay na sagot ni Erisa. Pagkahiga niya, inakbayan niya ang mga bata at hinalikan sa noo. Magandang gabi, aking mga syota. Good night, Mommy, sabi ng 5 bata. Sumagot din si Tim, good night, Miss York. Matamis na panaginip,
Hinayla ni Eresa ang kumot sa kanila at pumikit. Kasama ang kanilang ina sa tabi nila, ang mga bata ay nakatulog ng wala sa oras. Ganon din, nakatulog agad si Eresa sa pamilyar na amoy ng mga bata. Samantala, si Edwin naman ay bumaba para magpainom kay Benjamin. Mamulong siya, Mr. Graham, kumuha ka ng tubig. Magpapahinga ka na ba anumang oras? Gabi na. Oo, malapit na. Akong matapos. Tulog na ba ang mga bata? Tanong ni Benjamin. Halos tulog na sila nung umalis ako. Si Mrs. Graham ang pumalit pagkababa ko, sagot ni Edwin. Tumango si Benjamin. You should also call it a day, Edwin. Malapit na akong matulog. Tumango si Edwin at tahimik na umalis, dahil abala pa si Benjamin sa trabaho. Hindi nagtagal pagkaalis ng mayordomo, nakatanggap si Benjamin ng tawag mula kay Darius.